Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ng ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, Manang Kristo at Gabay ng Kaliwan na Kaliwan ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pananampalataya sa panahon na unos. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Lipa ng Mabuting Balita sa paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ito kay Apostol San Lucas, Kabanata 8, talatang 23 hanggang 25. Ito po ang mensahe. Nang sila'y naglalayag na nakatulog si Jesus, pumugso ang isang malakas na unos at ay nagsimulang mapuno ng tubig. Kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro-guro, lulubog po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus sa sinuway ang hangin at ang ng mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila natakot at namangha at sabi sa isa't isa, sino kaya ito? Niya pati ang hangin at ang dagat at sinunod naman siya ng mga ito. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talata 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat paroroon na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama, pamamagitan ng Anak, gagawin ko ang namang hilingin ninyo sa pangalan ko. Papatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talata 11. Ito po ang mensahe. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig. Papatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 10, talata 13. Ito po ang mensahe. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahihintulot na kayo'y pinanggit sa inyo makakaya. Dahil pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpagtagumpayan niya. Ipapatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 11. Ito po ang mensahe. Sinabi natin ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ginawa sa kanya ng Panginoon. At sa bandang uli, ito'y nagpakilala ng mabuti at mahabagi ng Panginoon. Ito po ang mensahe ng ating mga Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Yan. Muli, pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito. Yan. Maraming salamat, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ay nais ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa ating lahat, tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating pamumuhay na ito, magpailalim tayo sa Kanya. Sa gayon, tayo ay hindi niya pababayaan sa ilalim ng Kanyang pag-aari o sa ilalim ng Kanyang pamamahala mula sa banal na Panginoon sa Kristo. Sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanyang nandun. At pagdating ng ganitong klase ng mga unos, anumang uri ng sakuna, kapigatian, suffering o anumang uri ng kapahamakan, panganib, tayo ay Kanyang ililigtas, tayo ay Kanyang poprotektahan. Tayo na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa Kanyang pananampalataya bilang isang tao na nagkatawang tao, na anak ng Panginoon Diyos na nagkatawang tao. Pinakita niya na sa ganong kondisyon ay makakapanampalataya ka at magagawa ng silpa ang pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya nung makaranas sila ng unos sa karagatan, bumagyo. So, pinabuti niya yung panahon, sinubay niya yung unos, yung dagat. So ngayon, yung mga bagay na yan ay, kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, magawa na rin natin na masaway yung bagyo. Makapanampalataya tayo ng mabuting panahon. So magagawa natin yan kung tayo may mayroong pananampalataya sa Panginoon Diyos. At sinasabi niya na tayo ay humiling sa Panginoon Diyos, tayo, at ipagkakaloob niya ito sa pangalan niya. Tayo mananalimbawa, banal na Panginoon Diyos, kami po ay pagkalooban nyo ng magandang panahon sa ngalan at sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Yun ay gagawin ng Panginoon sa Kristo para sa atin. Ngayon, kung hindi mo ganun kalaki yung pananampalataya mo para ibigay sa iyo, sa ibang bagay ikaw ay
ikaw naman ay maaaring bigyan ng kaligtasan kung ito'y manalasa ang bagyo, hindi mo man ito naawat, bibigyan ka naman maaari ng kaligtasan. At kung sama sa mananampalataya, ito ay maaaring nasawin ng ating banal na Panginoon. Or maranasan man natin ito, bilang pagsubok sa atin, tayo ay makakaligtas dito. Yan. Sabi ng Panginoon sila, hindi mabibigo ang nananabig sa Kanya. Yan. Hindi, kung tayo nananampalataya, malaki man o maliit, mayroon tayong proteksyon at pagpapala ng makakamit sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ngayon, kung ito man ang mga pananalasang yan na maaaring lumabog sa atin, ito'y pagsubok iyang mga bagyo na yan na patuloy na naranasan natin. Ngayon ay ito'y maaari din na pananalasa ng mga demonyo, kagaya ni Satanas na sinubok niya si Job, no? Kanyang kinontest, yung kinalinsigad, sabi niya, ang nananampalataya sa iyo ay mawawala ng pananampalataya kapag iyan ay na-devastate, lalo na pagkasaktan. So ngayon ay sabi ng Panginoon Diyos, sige, gawin mo yan, wag mo lang siyang papatayin. So, ang lahat ng ari-arian ni Job, pati asawa, kanyang mga anak, dinimasin, namatay sa isang sakuna, at iba't ibang mga devastated sa kanya, ninakaw, nangamatay yung kanyang mga alaga, mga hayop. So ngayon, binigyan pa siya ng sakit. Si Job ay nagkaroon ng malaking pananampalataya. Nangyari ang lahat, pero hindi siya lubos na wala ng pananampalataya, umasa pa rin siya sa Panginoon. Sa bandang huli, binalik ng Diyos yung yaman niya, binigyan siya ng napakaraming anak, pinahaba ang buhay niya, ginawang 150 yung buhay niya. So, naabutan niya pa yung apo yata niya sa tuhod pa, na gano'n, na yung anak niya, yung mga anak ng mga anak niya naabutan. So, yun, kaya kung tayo mananatili sa pananampalataya, magtitiis tayo, duman man yung mga sakuna, tayo ay pagpapalain pa rin ng Panginoon Diyos sa pamumuhay nito at hanggang sa buhay ng malakan. Or else, pwede nating tayo ay sa pananampalataya natin mapatigil natin o makapagpabuti tayo ng panahon. Or else, maranasan man natin yan dahil nga sa sinusubok ng demonyo, halimbawa lahat, so tayo maging matibay. At sa bandang huli, sa bansang ito, halimbawa, yung nangyaring Christian, tayo pauulang sa mga particular na salagta ay makakabangon at makakabangon ng bansa mula dyan sa mga sakuna. So tayo naman ay nagiging ginagawa nga natin resilient tayo dyan sa mga sakuna na yan na palagi tayo tayo ay manapalta, tayo ay masakuna ng lubos at yung ating bayan, yung ating bansa ay nakapaghahanda sa tuwing bagyo na tayo hindi masyadong nasasalanta ng mga baha, landslide at iba't ibang devastation. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi ng Bible Life Promotion at kayo ay maliwanagan at mamulat sa mabuhay mula sa gabay ng banal na Panginoon Diyos at kayo magkaroon ng pag-asa sa kaligtasang spiritual. At tayo ay patuloy na nampalataya ng paggabay ng banal na Santa Maria na tayo ay gabayan niya ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro, sign ng kanyang paggabay sa atin ng kaliwanagan at iba't ibang mga gabay. Ang banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo mula sa Kanya at mga anghel ng kalangitan na tayo ay gabayan sa pagbabahagi ito at ikayat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos na pagtalima ng mabuting balita na siya makapagdudulot ng kaligtasan sa atin. Salamatan natin na kung tayo nagagabay at inaalalayan ang ganito natin ang pagmamala at mga pagbus ng ating pananampalataya. Higit sa lahat ay paniwalaan natin ang dakilang himbalang ito ng Bible mula sa banal na Panginoon sa Kristo at iba't ibang subok ng mga propeta at mga pangyayari dyan na tayo pangyayari ng mga himala dyan na tayo ay manampalataya. So sa CBC, doon sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa, unawaan natin ang ating mga reliyon at nangingita nagkakaroon ng lidwaan. Mag-post na kagagabay tayo mula sa pamilya, community, buong bansa, nagkakaisa mga bansa. Doon naman sa CBCP Vatican Church, maliwanagan kayo. Patuloy niyo pagpupulurin sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula sa bansang Pilipinas. At sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na makakasa ng gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, ng banal na Santa Maria, ng kanilang pagmimilagro, kapangyarihan at gabay sa ating pagbabago ito sa pagbubuklod ng sangkatauhan. Tayo sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa mga kapamalaan, paliwanagan kayo, mamala kayo ng mabuti, matuwid. Tuwilin yung karapatan ng tao, mamala kayo ng patas ng justisya.
Sa gayon ay makikinabang at makapumuhay ang inyong mga nasasakupan sa inyong mabuting pamamahala. Sa lahat, sila yung mga pananampalataya ng lubos. Magaan protektado sa inyong mabuting pamamahala sa ating banal na Panginoon. Yan, muli magandang hapon sa inyo lahat.